Hello guys, good evening. Maghugas tayo ng isda guys. Namili kasi yung asawa kong may sapak. Ayan. Linisan natin para ilagay sa freezer. Mayroon siyang ano natin guys. Binili siyang streams. Ayan guys, so madilim. Ayan, nanunan ng pusa. Ayan guys, streams. Hugasan natin guys. Alis dyan. Linisan natin. Parang hindi siya masisira sa freezer. Wala siyang dugo-dugo. Kailangan natin linisan, hugasan. Parang pagluto, ibabad na lang natin sa tubig pag nag-yellow. Pag nag-ice na sila. Maninigas kasi ito guys, 'di ba? Ayan. Ayan guys, oh. Yan ang sugpo sa Tagalog. Sa English is shrimps. Shrimps. Pasensyahan nyo na ako guys kasi Bisaya ako. May galunggong din. Ang mga Tagalog guys, paborito nilang isda is galunggong. Ewan ko kung ano to sa Bisaya. Nakalimutan ko na guys. Pasensya na yung beauty natin guys kasi ang time natin ngayon is 8 o'clock. Naantok na rin kaya ako guys. Ginabi ko to hinugasan. Mga ano lang naman guys. 30 minutes kasi nanood ako ng YouTube din. Inaabangan ko kasi yung YouTube ni Pogong Bihayro. Paborito ko panoorin yun guys. At saka kay Inday Karya. Shout out Inday Karya. Sana mapanood mo rin yung aking YouTube channel. Shout out Pogong Bihayro. Paborito kita panoorin. Matagal na akong pinapanood si Pogong Bihayro nung hindi pa siya ganong sikat. Nung pumatok na siya, ayun, pumatok na yung channel, lalo na sa, ayan, nag-YouTube na rin yung alaga ko guys, so tinakpan ako guys, so. Uy, baba dyan. Ay, ito na, oh, pakainin kita, dali. Natasha. Oh. Alis ka dyan. Tuna, oh. Tawid na. Ako, makulit tong alaga ko, guys. Nagtawid-tawid siya, guys. Kasi busy siya. Alam niya, naghugas ako ng isda. Nangihingi. Yan, binigyan kong hasang. Buhay ng nanay, tagalinis, tagaluto. Pero tatlo lang naman kami kumakain guys. Dalawa lang kasi anak ko guys. Yung isa nag-asawa na. Andito sila nung bagong taon. Hindi ako nag-live nung bagong taon guys. Kasi maingay, meron ding tugtog. Kabilaan yung tugtog. Baka makapiright tayo. Masaya rin naman.
bagong taon, yung asawa ko wala. Nag-ano guys, nag-duty. Nag-duty ng Pasko, nag-duty ng bagong taon. Hindi man lang kami iniintindi guys. Hindi yan mahilig sa happenings guys. Tumanda na lang sa katrabaho. Hindi naman kami yumaman. Walang time mamasyal. Hanggang banig lang guys. Hanggang banig, hanggang kain. Kain ng food sa bahay. Yun ang trip lang niya guys. Pag minsan, punta kami ng mall, may kailangan lang bibilhin. Boring, di ba guys? Kaya kung iba lang asawa, iniwanan na. Napaka-boring. Mabuti na nga lang ako guys, matiising asawa. Matiisin kahit walang happening. Hindi umaatin ng kung ano. Wala sa kanya, puro trabaho. Okay sana kung puro trabaho. Umaangat-angat man lang sa buhay. Wala. Mahirap na ikwento sa personal namin buhay mag-asawa. Mahirap na i-live personal namin yun guys. Minsan matulala na lang ako kasi nung dalaga ako guys, ikwento ko sa inyo, napakalakwatsyera ako guys. Pag may nagyaya, nung dalaga pa ako, puntang Bohol, puntang Baguio, tapos estudyante pa ako sa Cebu. Hindi boring. Sanay kasi ako sa guys, lakwatsa. Kaya nung nagkaasawa ako, wala, boring. Kahit mga anak ko, nagtatampo sa kanya. Hindi kami yung nagsama kumain sa restaurant, happy family, wala. Kaya sana guys, naintindihan nyo rin ako. Hindi ako sa nagdadrama guys. Totoo yan, kahit marinig niya, ayun, natulog na ako. Minsan sinasabihan ako ng ano ba yun? Yung word daw ako, word. Word talaga ako guys. Kasi siya naman ang nag-aano guys. Siya may kasalanan. Ako kasi guys, sanay ako sa masayahing buhay. Kahit mahirap kami sa probinsya, sanay kami mag-enjoy. Lalo na sa probinsya guys, mayroong baile-baile, puntang piyesta, kahit hating gabi naglalakad. Partner-partner, may manligaw, jowa. Enjoy, diba guys? Siya, taga Maynila siya, pero boring. Kailangan guys, enjoy tayo sa buhay kasi nawala na tayo sa mundo, nasa lupa na tayo, wala nang enjoy. Siya, boring, sa totoo lang. Kahit mga anak ko, hindi niya mapasyal. Apo niya, hindi niya binibigyan ng time. Kaya minsan nagtatampo ako, minsan iniisip ko na lang. Kaya mahirap. Okay sana kung trabaho ng trabaho, umaasinso. Lalo na ngayon, may bisyo siya. Sabi ko sa inyo, mahirap kwento. Tapos na ako naghugas guys. Ay, meron pa palang isa guys. Ayan. Ano to? Isdang alumahan. Ito. Masarap to isabaw.
Lagyan ng malunggay. Yung iba nito guys, pag nagsabaw ako, piniprito ko muna. Bago siya isabaw, lagyan ng malunggay sa tanglad. Kasi alam mo naman ang isda sa Maynila ay hindi na sariwa, diba? Kaya para-paraan lang daw. Kaya nyo yan guys. Hindi ka i-trip ng asawa mo. Tiis ko lang. Minsan, sarili ko tinitrip ko. Umuwi ako ng probinsya. Tinatakasan ko siya. Wala siyang magawa. Sinasama ko ayaw. Ayaw niya, takot ko lang siya pabayaan doon. Kasi, yung kaibigan niya, barkada niya, kapag asawa ng taga-probinsya, umuwi sila ng probinsya, sila mag-asawa, yung babae, taga-probinsya. Ngayon, wala siyang trabaho doon, kundi magbubukid. Hindi naman niya kayang magbukid kasi Tagalog siya. Iniwanan ng asawa doon, pinabayaan, hanggang namatay. Kaya, yun ang kinakatakutan niya. Sumama sa akin. Kanya-kanya naman tayo ng guys, di ba? Kanya-kanya naman tayo ugali. Bakit ko siya pinabayaan? Gusto ko lang mag-enjoy doon, maligo ng dagat. Para rin naman siyang makatikim maligo ng dagat. Tapos pag may pesta, mamiesta, magbaile, enjoy. Punta kami yung baybayin, tabing dagat. Ano lang naman ang buhay sa probinsya guys. Tapos pag pumunta ng bundok, kain ng buko, mayroong prutas, di ba guys? Ayan, tumanda na lang siya sa katrabaho. Tama lang yung mapakain kami. Kaya, boring na talaga ako sa buhay ko guys. Lalo na may edad na ako. Tapos nagtayo pa ako ng konting tindahan. Lalong hindi napaalis. Aalis lang pag nag-grocery ng paninda. Gusto ko na nga isara yung tindahan ko guys. Kasi mas lalong wala akong exercise. Ayan, nahugasan pa tayo guys. Dadalawang plato. Hugasan na natin. Parang sabay-sabay na matuyo yung kamay natin guys. Minsan, umiiyak na lang ako mag-isa guys pag naboring ako. Yun ang hindi niya naintindihan. Wala siyang time sa amin. Sayang na sayang siya sa pag hindi siya naka-duty. Wala naman siya naipon. Oo, nakapag-aral ng mga anak namin. Pero wala kaming ipon guys. Sinasabi ko ng totoo. Wala kaming ipong pera. Ngayon, nagkaedad na kami. Wala. Umabot na ganitong sitwasyon. Wala akong magagawa. Siya ang may trabaho. Kaya sana guys, aking tulong na sa inyo guys. Nasuportahan nyo ako. I-subscribe. Kahit like guys, comment. Malaking bagay na sa akin. Malaki ng tulong sa inyo sa akin guys. Hindi na kasi ako nakakahawak ng sahod niya. Hindi na ako pinapahawak. Nasa 6 years na. Pag hindi ka manghingi, hindi ka bibigyan. Parang magmakaawa ka. Wala nung umuwi ako ng probinsya. Yun, din niya na ako pinapahawak ng pera. Akala niya may bisyo ako. Bisyo, mag-enjoy sa sarili. Kasi
edad ko guys, magbibisyo pa ako. Sasabayan ko pa siya. Hindi lalo kaming namolobi, walang makain. Ang asawang may bisyo guys, huwag mong sabayan. Kasi talagang kawawang kawawa kayo. Ang ginawa ko guys, gumagawa akong diskarte. Dahil hindi pwede sa akin wala akong pera. Wala kang pera kahit 5. Kasi hindi ka inintrigahan. Kawawa ka. Kaya kayo guys, pag ganyan ang sitwasyon ng pamilya niyo, huwag kayong matakot. Magsikap. Kanya-kanya. Kasi lang, pag wala siya, umaasa sa akin. Pero sa kanya, hindi ako umaasa. Dahil wala siya eh. Iba kasi yung may ipon ka guys. Masarap ang pakiramdam pag may ipon. Kahit saan kang talikod, harap, masarap umiti. Kasi iniisip mo eh, may pera ka eh. Pag wala kang pera, stress, mukha kang kawawa. Totoo guys. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kayo, kung kayo may trabaho, sib-sib din minsan. Kailangan wag niyong ubusin. Wag niyong ubusin sa mall, food trip. Kailangan may nasib kayo guys. Wala siyang nasib guys kasi nag-aaral yung isa kong anak dati. Punta sa kanya. Ang problema, nag-asawa. Hindi pa nag-graduate, nag-asawa. Siguro guys, hanggang dito na lang tayo kasi mahaba na ang ating vlog. Ingat kayo lahat. Thank you sa nag-watch sa aking vlog. Kahit gabi na guys. Thank you sa inyong lahat sa panonood. Nasa 172 subscribe. Thank you for watching. At sa mga nag-subscribe sa akin, kay Inday Bikay, Maribik Sinahon. Bye-bye! Ingat sila lahat.